Okay, very good. Exactly. Pitong kontinente. O, sino makapagbigay ng pitong kontinente? Memorize yun niya. Magpataas ng kamay. Yes, ma'am. Asia, Africa, Australia, North America, South America. Wow! Ma'am, no? Ang galing-galing naman ng grade 8. O, memorize ang pitong kontinente. Ngayong araw na ito, meron tayong activity. First activity. Hahatiin ko kayo sa tatlo. Ito, ang row na to ay ang group 1. Ito, ang row 2 is group 2. Ang row 3, ang row 4 is ang group 3. So, bibigyan ko kayo ng puzzle. Okay, hahanapin nyo lang dito sa puzzle na ito ang tatlong salita na may kinalaman sa kataliang pisikal ng ating daigdig. Ang unang grupo na unang makakuha ng tatlong salita, sila ang panalo at magkakaroon sila ng award. Mamaya, bibili tayo ng lollipop. Group 1, Group 2, Group 3. Okay, yung arrange your chairs, pwede mo mag-circle para makuha ninyo. Or kung kaya na, okay, bibigyan ko lang kayo ng 2 minuto para sagutan. Your time start now. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, tatlong salita lang na may kinalaman sa kataliang pisikal ng daigdig. Okay, pagtapos na kayo, isigaw niyo lang tapos. Tapos! Kayong lahat? Yes! Sabay-sabay kayo natapos? Walang panalo kasi sabay-sabay kayo. Kaya galing-galing naman kayong lahat at panalo na kayong lollipop mamaya. Ano kaya, sa tingin niyo kaya, ano ang ating paksang tatanungkain sa araw na ito? Very good. Ang kataliang pisikal ng daigdig. Pero bago natin sisimulan, ito yung layunin natin sa 45 na minuto. Ibasahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Bibigyan ko ba naman sa itang recognize sa kanilang pisikal ng daigdig. Nasusuri ang kanilang pisikal ng daigdig. Magpapakita ng pagpapalabas sa alin sa pamamagitan ng pag-aalaga sa ating kapaligiran. Okay, maraming salamat. So, meron lang tayo tatlong layunin pagkatapos ng 45 na minuto sa ating aralin. Dapat 80% sa inyo ay makukuha ang ating tatlong layunin. Okay, next activity. Magkakaroon tayo ng review lesson. Okay, kunin ang inyong mga notebook. Okay, kailangan ninyong mag-take note. Isulat ninyo ang mga importanteng mga detalye o mga bagay. Handa na ba kayo? Yes, ma'am. Very good. Right kayo, mga Sa 8 tanik ang umiibig sa araw. Ang mga ito ang bumubuo sa tinatawag nating solar system. Ang lahat ng buhay sa daigdig, halaman, hayop at tao ay kumukuha ng enerhiya mula sa araw. Ang pagkakaroon ng buhay sa daigdig ay masasabing dulot ng tiyak na posisyon nito sa solar system. Narito naman ang estruktura ng daigdig. Ito ay binubuo ng crust, mantle, at core. Ang crust ay ang matigas at mabatong bahagi ng daigdig. Umaabot ang kapal nito mula 30 hanggang 65 kilometro pailalim sa mga kontinente. Sa mga karagatan, ito ay may kapal lamang na 5 hanggang 7 kilometro. Ang mantle naman ay isang patong ng mga batong napakainit, kaya malambot
at natutunaw ang ilang bahagi nito. Ito ay may kapal na 2,900 kilometro. Ang core naman ang kaloob-loobang bahagi ng daigdig. Binubuo ito ng dalawang layer, ang outer core at ang inner core. Ang outer core ay binubuo ng mga tunaw na metal, ang iron at nickel. May kapal ito na 2,200 kilometro. Ito ay may temperaturang umaabot mula 4,500 hanggang 5,500 degrees Celsius. Ang inner core naman ay binubuo ng napakainit na solidong iron. Ito ay may temperatura 5,200 degrees Celsius. Ang daigdig ay may plate o malalaking mass. So, base sa panood ninyong video, meron tayong struktura ng ating daigdig. So, ano-ano ang tatlo? Right, you guys mga Greek boy. Okay, let's continue. Itong bato na hindi na nanatili ng posisyon. Sa halip, ang mga ito ay gumagalaw na tila mga balsang inaanod sa mantel. Napakabagal ng paggalaw ng plate na ito. Sa katunayan, umaabot lamang sa 5 cm o 2 pulgada bawat taon. Gayun pa man, ang paggalaw at ang pag-umpuga ng mga ito ay napakalakas at nagdudulot ng mga pagitol, pagputok ng mga bulkan, at pagbuo ng mga kabundukan tulad ng Himalayas. Ito rin ang makapagpapaliwanag kung bakit sa loob ng milyong-milyong taon, ang posisyon ng mga kontinente sa daigdig ay nagbabago-bago. Ang daigdig ay may 4 na hating globo o hemisphere. Ang northern at southern hemisphere ay hinahati na equator, at ang eastern at western hemisphere na hinahati naman ng prime meridian at ng 180th meridian sa kabilang panig. Okay, hopefully meron po kayong naintindihan sa ating video lesson. Okay, next activity, kapalimong group, hahagiin ko kayo sa 3 grupo lang. So, same pa rin kanina na grupo, group 1, row 1 is group 1, row 2, group 2, and row 3 is group 3. Bibigyan ko kayo ng paksa. Tapos, ang bawat grupo ay ipapaliwanag nila ang kanilang paksa batay sa kanilang naunawaan sa ating video lesson. Okay, ang group 1, ipapaliwanag ninyo ang struktura ng ating daigdig. Ang group 2, ipapaliwanag ninyo ang tectonic plate. At ang group 3, ipapaliwanag ninyo ang 4 na hating globo. Okay, meron kayo 10 minutes para sa inyong preparasyon. Sa inyong grupo, kailangan pumili kayo ng leader, taga-sulat, at taga-report. Okay, ang galing-galing ng 3 grupo. O, bigyan natin sila ng galing applause. Ano po yung galing applause? 1, 2, 3. Galing, galing, galing. Okay, sabay-sabay po tayo. Galing, galing, galing. Okay, ngayon, meron po tayo dito. Kilalanin na po ito, di ba? Ito po yung globo. Okay, base po sa inyong naintindihan sa ating struktura at sa ating 3 hating globo. Okay, sino sa inyo ang makapagturo dito sa ating equator? Okay, si Sir. This is ako bangan, Sir. Tulo sa ilaha, Sir. Tapos, anong equator man at siya? Ito magkakakuha nyo natawag natin na equator o ecuador. Sa gitna, ito yung ito yung dito si Pilipinas, it said pronounce about the equator. That is why we are called the tropical.
1, 2, 3. Very good, very good, very good. 1, 2, 3, go. Ito, tama. Ito yung equator natin. Ito po siya naghahati ng ating North and South Hemisphere. Okay. Sino namang makakaturo ng ating primary region? Yes, ma'am. Ang primary region, ito po yung humahati sa eastern at sa western hemisphere. Okay, very good. Di ba daw very good ang English ni ma'am? Very good. Galing. Okay. Oh, thank you. Ang galing-galing ng grade 8, no? Oh, first section, grade class. Wala na. Okay, next activity, magtatanong ako sa inyo, bibigay niyo ang tamang kasagutan. Okay, first question. First question. Basahin at sagutin. Ano ang kasultan sa pangangailangan sa pagkain kaya malambot at natutunaw ang ilang bahagi? Very good. Exactly, Manitol. Okay, next. Pagkat lang ka mo, kung isa gusto mag-answer. Mga bright, dito kami mga grade 8. Yes? Yes, ma'am. Basahin mo, ma'am. Basahin at sagutin. Ang tawag na kaluglugang bahagi ng daigdig na binubuo ng metal tulad ng iron at nickel ay core. Okay, ang tamang sagot ay 4. Okay. Next question. Sino gusto magsagot? Yes. Ras. Ang tamang sagot ay Ras. So, mga bright kayo ng grade 8, no? Okay. Wala na mga katanungan? Naintindihan na natin, no? Napakadali lang ng ating struktura ng ating daigdig at ang mga katangiang physical ng ating daigdig. Ngayon, gagawa kayo ng isang modelo ng ating daigdig. So, pwede kayong gumamit ng clay o pwede kayong gumamit ng mga lumang newspaper. Kung wala na kong katanungan, kumuha ko ng 1/4 sheet of paper para po sa ating 1/4, ma'am? 1/4. Pwede wala. okay, meron kayong 5 minutos pa. Okay, pa your paper.